Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo sa lahat po ng Scorpio na nandito sa akin. Welcome po sa channel po natin. Ako po si Ate Mel. And sa ngayon guys, no, ang gagawin po natin is tingnan po natin kung ano po yung balakid po or problema, hindrance or mga challenges ngayong parating po na 2026. And remind ko lang sa inyo guys na ang 2026 is year of the horse and fire element. Medyo against po ito sa lahat po ng water element. Kung napansin po ninyo, no, nung itong nakaraan, marami sa atin mga sabihin po natin na Pisces, Scorpio, Cancer po lately, no, parang nagbago po yung energy nila. And pagdating po ng 2026, which is actually this year actually is magkasalungat, no, water and fire element. So kumbaga sa akin, madali lang po mag-burn ang ating mga ginagawa po. Kailangan po siyang mag-end agad-agad, tapos opposite side na naman, no. So alam ko din last year na marami din sa atin na Leo, Aries, Scorpio is nababurn, or sabihin po natin na masyado po silang tinalo ng kanilang emotion last year, no, kasi spiritual po talaga ang ahas or the snake, year of the snake and water element. So kung napansin po din nyo guys, no, marami sa atin ang binaha, maraming baha, bagyo, lindol, no, mas maraming sakuna po, more on water, kasi ang Pilipinas kasi guys, nasa ibabaw po tayo ng tubig. And kung konting uga lang po ng ating mundo, ng ating lupa, talaga pong marami po ang magka-crack, no, and maraming tubig ang makakalusot po sa ibabaw po ng ating kalupaan dito sa ating Pilipinas, no. And sa Scorpio ngayong taon na to is fire. So marami po sa inyo ang talaga pong mahihirapan ngayong taon na to. So paano po natin iyon at least kahit paano po masubside, no, instead po na kumbaga sa akin malunod po kayo sa emotion, kasi ang bawat isa sa atin is we have all four elements, no. Kaso lang po pag ang tubig at saka ang apoy, that's supposed to be matatalo po ng tubig ang apoy, no. So depende siya kung gaano kalakas ang isang tao o isang personality mo, no. So kasi ang tubig is more kahit sabihin po natin na apoy ang taong ito, no, hindi siya magiging opposite, hindi siya magiging kabaliktaran kung actually yung dalawang energy is magmo-mold. Kumaga sa akin, gamitin mo ang lakas ng apoy at gamitin mo ang lakas ng tubig para maging isa. And then lahat po siya, magkakaroon po siya ng katuparan, magkaroon po siya ng kasi ang this year pag titingnan po natin ang tinatawag po natin na lahat po ng Pisces, Cancerian, Scorpio is para pong makita ninyo ang symbolize po ng ating mahal na Divine Mercy, which is blue and red. Ang labas po niyan actually is violet, the most healing frequency sa ating universe, no. So masasabi ko po na kahit sabihin po natin na tubig kayo ngayon, no, kasi ang tubig kayo and then apoy ang parating, ang gagawin po ninyo dyan is like combination po ng two elements, which is actually nga magiging most healing. Kumbaga sa akin, sa Pisces, Cancer, Scorpio ngayong taon na to, mas pagdating sa sakit, mas magkakaroon po kayo ng pagkakataon po na gumaling. Ito po yung good news ko sa lahat po ng tinatawag po natin na water element this year, no. Okay, let's go, no. So Scorpio, no, unahin natin ang Scorpio. Scorpio, so ang Scorpio lahat, no, sabihin po natin ngayong taon, last year po na 2026 or this year 2025 po, water element. Kung magaling po kayo talaga, magkakaroon po kayo ng extension po ng inyong energy ngayong taon to. Ang gagawin mo lang kasi i-embody mo ang energy po ng isang apoy. Alright? Okay? Scorpio, October 23 hanggang November 21. Ano yung pinaka-hindrance, no? Ulitin ko ulit. Ano yung sagabal, hindrance, no, sa Scorpio ngayong taon na to? Parating na taon. King Wands. Okay. Pag-usapan muna natin to, no, para magkaroon po kayo ng idea.
Ang King of Wands is apoy. Kumbaga sa akin may hawak po siyang idea niya, gusto niya ganito, gusto niya ganyan. Pero actually, ang pinaka-challenge po kasi ng King of Wands is like some people or eto, ikaw Scorpio. Sabihin natin na ikaw Scorpio, babae ka man o lalaki. Meron kang actually na sarili mong mundo. And nakafocus ka po doon. Hindi mo pinapakialaman kung ano po yung sinasabi ng iba, kung ano po yung mga, kumbaga sa akin, hindi ka nakikinig sa kung ano man po ang sinasabi ng iba. You are not watching the world, no? You are not watching, hindi ka nakikinig sa iba, hindi ka nakikinig sa kung anong sinasabi ng ganito, ng ganyan. More on nakafocus ka sa iyo, sa sarili mo, sa kung anong gusto mo mangyari. Now, meron din po siyang isa pa pong negative side po nito na the Knight of Wands is like the King of Wands is not facing the problem at all. Parang hindi mo hinaharap ang mga problema mo. Yung bagang tinatalikuran mo lang siya, something like that, no? Even though ang mga tao may mga maganda silang advices sa iyo, hindi mo yung pinapakinggan. Like meron silang ina-offer sa iyo, hindi mo yung pinapakinggan. Like kung ano man po, kumbaga sa akin, sarado ang utak mo sa labas. Which actually also masasabi ko siyang fair lang, no? Kasi sa akin nga, mas maganda na yung makikinig ka sa sarili mo, yung intuition mo, yung ano mo, kaysa makikinig ka po sa payo ng iba. Ito po yung pinaka-challenge po ngayong Scorpio, no? Paano po ikaw magkaroon po ng idea na kahit paano po humingi ka rin ng tulong or advice po sa iba. Or sabihin po natin na go ahead, go on, continue sa kung anong ginagawa mo ngayon. Kasi sabi ko nga sa inyo, mas maganda nga po makikinig ka sa sarili mo kaysa pakikinig ka po sinasabi ng iba. Actually, parang lalabas po siyang napaka-cold mo. Parang lumalabas po doon na sarili mo lang iniisip mo. Pero sa akin kasi sa mundo ngayon na puro plastic na lang po ang naririnig mo, hindi naman talaga totoo lahat. I think I'd rather you stay that way. No? Tingnan natin kung ano po yung magiging sitwasyon, kung bakit yan ang lumabas na hindrance mo. Okay, Ace of Wands. Tingnan natin kung ano. Scorpio, Death, and Temperance, and then the Devil. Okay. So, tingnan natin ang the third, no? The first 3 months, January, February, March, and April, May, June, July, August, September, and then October, November, December. So we have apat po, no? Okay, now ang unang pinaka-situation po natin is the death, no? Ito yung conscious mind mo. Ito yung conscious mo. Either way, physical or non-physical. Sabihin po natin, pag physical siya, like may mamamatay na isa sa pamilya mo. And kung sabihin po natin na spiritual, like sabihin po, meron kang gustong magbago sa pamilya mo. Nandyan na, kumaga sa akin, meron kang gustong mabago sa pamilya mo, sa sarili mo. Kasi ang susunod kasi natin dito is family, ang sumunod. Now, dito naman, kung sabihin ko kung ikaw lang to, you want transformation. Gusto mong magbago na po ang gusto mo mangyari. Parang bagang meron kang, it has to end. Meron kang, as I said, death is actually about transformation. So either physical or spiritual, no? Now in this case, makikita ko dito kasi ang sumunod dito na subconscious mo is like Ten of Wands. So pwedeng sabihin natin na gusto mong magbago, meron kang gustong baguhin na kumbaga sa akin, deep inside pagod ka na when in terms of family. Okay, now gusto ko mag-extend dyan para hindi ho kayo magkakaroon ng confusion, no? Ang Ten of Wands kasi magsisimbolize po siya kasi ito yung subconscious ninyo, ito yung hindi nyo alam. Magsymbolize po kasi ito sa mga nararamdaman mo, mabigat, responsibilidad na ginagawa mo para sa pamilya mo.
you don't have to feel it this way kapag harapin mo. Kasi ito kasing death mo, and then ito kasing death, no, itong death, and then transformation, and then about his family. So ito yung ibig kong sabihin, na ngayong taon na to, ngayong parating na taon na to, 2026, is like gusto mo ngaya na magbago na kahit papano yung mga yung mga responsibilidad mo. Pero ito kasi is minor arcana, na kung saan po ikaw lang naman po ang umaako sa lahat ng responsibilidad. Hindi mo alam yun. Parang ipinatong sa iyo ang lahat ng responsibilidad para sa pamilya mo, to provide for them, which is actually an illusion, which is actually hindi siya totoo. Now, kapag ka magpapatuloy, kaya gusto mo itong magbago, pero deep inside kasi hindi mo alam na ganito na pala yung ginagawa ko para sa pamilya ko, na parang dapat ngaya ako magsisikap ako para sa kanila, yung mga ganon. Lahat ng ginagawa mo para sa pamilya mo, which is actually it's not true, no? Kasi nga po, sabi ko nga sa iyo, hindi mo alam. Subconsciously, hindi mo alam. Pero consciously, meron kang gustong baguhin, kasi deep inside, meron kang nararamdaman na parang pabigat ang mga obligasyon mo sa pamilya mo. Pwedeng sabihin natin na isa kang binata, pwedeng sabihin natin na dalaga ka, no? Parang lahat ng energy mo, ibinibigay mo sa pamilya mo, which is also not true, no? Which is also not true, kasi ang daming gastusin, no? Talaga pong ang daming gastusin pag idiridiretso po natin. Halimbawa, ngayon, ito yung sitwasyon mo na ngayon, the end of 2025. And then, kaya lang po, pag dating mo sa atin ng by January, pamilya mo pa rin, iniisip mo, January, February, March, ang dami-daming gastusin, lalong dumadami yung gastusin mo. Okay, now, anuhin natin. Ito naman pong sentro ng card mo, yung pinaka-sitwasyon po natin, gusto mo talaga mag-umpisa ulit. Like, gusto mo mag-umpisa, magninegosyo ka, pinaplano mo pa siya, pero lagi siyang delay. Alam mo ba kung bakit? Kasi nga po, yung sinatawag ko sa iyo na responsibilidad na inatang sa iyo subconsciously, inatang sa iyo ng mga pamilya mo na pumanaw na, nawala na, binigay niya sa iyo. Okay, na parang kumbaga sa akin, is it parusa sa'yo, or is it kinikerry mo po yung something na energy na hindi dapat mong dadalhin? Alright? Na pangalawa po kasi, in the past, you have temperance, no? Masabi po natin na ang temperance kasi is balance, no? Ibabalansi mo kung ano ang gusto mong mangyari. Kung gusto mo ngaya ng ganito, ibabalansi mo yung sarili mo, yung kapakanan mo para sa'yo, yung sa pamilya mo. Kumbaga sa akin, mas magbigay ka po ng laan, mas magbigay ka po ng mas maraming pagkakataon para sa sarili mo, para kahit papaano po, hindi mo mabiblame ang pamilya mo. Kasi subconsciously, blame mo na po sila. Galit ka na po, pero hindi mo alam. Ano? And then, naisip mo, mamamatay na lang ako para mawala na. So, yung mga ganun na thought na negative ba? No? Pero here, actually, death is not the end. Actually, umpisa pa lang po yan, pero hindi ko na siya tatalakayan para hindi po tayo masyado po, lalo po tayong malilito. So, by January, sabihin po natin na January, ito yung pamilya mo, mas dadami ang mga gastusin. Pangalawa po, ang sumunod po dito is like, meron kang love, no? Ito, cute siya, ang cute, no? Okay, 2 of Cups, sentro ng card mo, 2 of Cups. Kumbaga sa akin dito, kung i-align ko siya dito, pwedeng sabihin ko kako na ikaw, gusto mo talagang mag-umpisa ng bagong negosyo, ganito, ganyan. Kasi lang po nakaharang sa iyo yung namatay mo na mga magulang o namatay mo sa hinaharangan ka po. Ibig sabihin, always delay lang po. Now, eto kasi, may sumunod dito, bakit gusto mo magbago? Bakit gusto mo, kasi may jowa ka, may iniintay ka, may iniisip ka, which is actually, kumbaga sa akin, inspired ka sa ngayon. No? Lahat ng Scorpio is maybe some, sorry now to say that, maybe some of you is inspired this year po na taong to, no? At saka yung parating po na taon, magpatuloy po ito. Kaya lang, kung minsan po, nagsiselos ka, kasi lumabas din po dito is the devil. Na, the devil, nagsisilos ka po sa kanya, batin kayo pa rin po. Now, January, February, March, April, May, June, no? Parang ganon. Parang at the middle of the year,
mabubloom yung pag-ibig, yung parang makakita ka ng bagong jowa, no? Actually very inspired ka kasi sabi ko nga, although sabihin po natin na etong jowa mo hindi siya masyadong hindi siya yung tao na pwede mo bang pwede mong makasama habang buhay dahil po bukod na sa bata pa siya, pwedeng matanda siya pero batang isip. I didn't judge that, no? Pwedeng sabihin po natin na hindi pa siya masyadong nag-matured. Pangatlo, June, July, August, September, magkakaroon ka ng problema sa pera, parang mauubusan ka po dahil po sa jowa mo, parang ma-overspend ka po sa kanya. Meron ka rin po kasing hinihintay po pagdating, sabihin na natin na pera, meron kang etong negosyo mo na to. Kung halimbawa po nagsisimula ka na po last year 2025, nagsimula mo na po, hindi po siya masyadong umuusad kasi nga po naghihintay ka na maging okay siya. Although 7 of Wands is also waiting, parang naghihintay ka po, no? May hinihintay ka ng trabaho. Pero so far po, actually 5 of Pentacles is hindi naman talaga siya, no? Di ko naman masabi na actually you are totally penniless. May pera ka ho. Kaso lang, pakiramdam mo kasi parang mag-isa ka lang, no? Parang walang dumadamay sa iyo, no? Nasa labas ka ng bahay, parang ganon. At least may kasama ka, no? Hindi lang naman ikaw. Kumbaga sa akin, Scorpio, hindi lang po ikaw yung parang pakiramdam mo lang pera. Okay, and sumunod dito the High Priestess, tutulungan ka po, no? May ilan ba ang nakita ko dito na and the King, may tumutulong po sa iyo kahit papaano. Dalawa po sila, no? The King of Pentacles is something like mga duwende, kumbaga sa akin, pero more on nakita ko dito, guys, kung pagtugmain ko itong apat at the end of your card, maganda po ang result. This is happy. Kumbaga, maganda ang energy po ng Scorpio ngayon papasok. Makikita ko dito transformation, pagbabago. Ito yung inaano ko siguro sa inyo, guys, na bakit lumabas ito, kasi hindi mo hinaharap yung problema mo. Like sinasabi ko nga sa iyo, pagdating kasi sa pamilya, wag mong baliwalain yung wag mong akuin ang lahat ng responsibilidad. Hindi po yun. Kahit sabihin po natin nanay, tatay ka na, kung maliliit pa yung mga bata, responsibilidad mo, like pakainin mo, like sabihin po natin, kung lalo pag nagdedede ka na, das bantayan mo sila, no, responsibilidad po natin yun. Pero pagka malaki na, isi-share mo yung burden po ng buong family, lalo na po sa asawa mo pagdating sa gastusin, no. And hindi lang yung pero dito kasi by the end of baka kumbaga sa akin, second quarter is magiging okay ka, very happy, parang ganoon, makulay ang mundo mo, and hanggang sa parang maubusan ka ng pera, pero sa akin madali lang po itong makarecover. Hindi nga ito aabot ng buwan, baka buwan lang ho ito na parang maubusan ka ng pera, kasi ang sumunod dito is the High Priestess, parang magagawan mo ng paraan, no? Dito naman pagdating sa end, may sabihin po natin kahit hindi po siya totoo, pilitin mo lang po na mag-imagine, or sabihin po natin na pilitin mong i-materialize po yung gusto mong mangyari, which is actually makapag-provide ka po ng maganda po para sa family mo. And Cups, yes, maganda po ang 9 of Cups. Kumbaga sa akin, makukuha mo lahat. 9 of Cups, and this is end is like ako talaga, guys, no, hindi ako mag-i-encourage. Actually, the King of Wands is sometimes negative po yan, no? Kasi sila yung tao na hindi humaharap po sa responsibilidad. Hindi sila humaharap sa responsibilidad o kung ano po yung dapat nilang gawin. Pero dito sa sitwasyon po na to, masasabi ko, guys, na you're just doing the right thing. Parang sa akin ngayong taon na to, no, tinatalikuran mo yung mundo na physical. Kumbaga sa akin, nagfo-focus ka kung ano ang gusto mo mangyari, although nakatanaw ka sa malayo. Ito kasing bilog po na nakikita mo, pakiramdam mo, lagi po ikaw nag-iisip kung paano mo gagawin ang lahat ng mga bagay na gusto mo. I like this one. It's also ideas, wants, kung makikita po ninyo. And pabilog po siya, no? And
Kung ito kasi titingnan niyo guys, ang ibang-iba po ang energy niya. Lahat po yan actually pabilog. Pabilog po siya, no? So, yung mind mo siya, nag-i-spiral lang po siya sa one way, one direction po. Kung titingnan mo ito, palabas po yung energy nito. Kasi kung makikita niyo, palabas po yung ano niya, yung triumph niya. So, ibig sabihin po, more on dito kasi sa mind ka. Nakafocus ka sa mind mo. Although sabihin natin na mabigat ang pakiramdam mo, mabigat, nahihirapan ka. And I like this Ace of Wands kasi talaga pong iniisip mo siya kung paano mo gagawin. Paano mo siya paano mo ma-achieve, paano mo maano. And lahat siya pabilog, kahit sabihin po natin 7 of Wands, no? Na kita ko dito na parang naghihintay ka pa rin. Pero kung pagdating dito naman sa pagdating naman dito sa energy po ng the energy po ng the devil and death actually is like siya, palabas po, no? Makafocus ka sa labas, palabas po ang lahat ng energy mo. Kumbaga sa akin, the devil is spending so much materialize. Samantalang ito, no, from your mind out palabas, no. So maganda po ang ng Scorpio ngayong taon na to, no. Tingnan natin dito sa ating Lenormand. Amber. Ang ganda, no? Unang symbol pala ng card mo is ang ganda na po, no? Masasabi ko dito is Anchor, Lily, and the Key. Pwedeng sabihin po natin na lahat po, ang ganda ng nyo, card nyo. May nakita lang ako dito guys na the Key and Anchor, Key, and the letter, and eto po, no, pwedeng crossroad, no. Pwedeng sabihin po natin na you have to decide on something, kung ano po ang dapat mong gawin para po makuha mo yung gusto mo. Ang inside naman po sa inyo, like sabihin po natin na subconscious mo, like Lily, parang sa akin bouquet, and clouds, para kasing minsan guys, no, remind lang po ito, no, na ito kasi siya and the Lily is magkaparehas, no. Kumbaga, para makuha mo yung mundo ng mga duwende, kasi ito kasi lalabas ito duwende to, no, and it's giving you illusion. Parehas lang po yan dito na magkatabi din, parehas lang po dito sa kabila. Okay, masasabi ko po guys na merong nagparusa sa iyo na isang elemental mula sa lupa na binibigyan, minsan po hinaharangan po niya ang lahat po ng blessings mo, and hindi ka po makapag klaro na, hindi po clear ang pag-iis mo pagdating po dito sa kanya. Pwedeng sabihin po natin na nasaktan mo siya, naikulong mo siya, and ang gumawa po nito is babae po siya, no. Now, kung ikaw yung sentro po ng card dito, yung conscious mind mo is like, okay, ito yung gusto ko, ito yung ganito ko, no, dalili, mga swerte, ganito, ganyan. And ang lumalabas po dito is clouds. This is your subconscious mind. So, hindi mo alam to na ganito pala ang nangyari. Pero, kung i-straight line ko siya, the world and the bear and the bouquet, masasabi ko po na mula sa mundo po ng espiritual, makukuha mo siya lahat kapag mag-focus ka kung anong gusto mo. Alisin mo lang kasi ito, no. Kumbaga sa akin, kung may nasaktan ka, isipin mo na palayain mo sila lahat. Ito lang po ang pwede kong ibigay sa inyo. Hindi naman siya nagugutom, parang hinaharangan po niya ang lahat po ng swerte na dumarating sa iyo, kasi ito ang gusto mo. And ito po yung hinaharangan niya. Di ko alam kung sinasaktan mo ba siya or something, pero ang katabi naman kasi ng the moon is ito po. So later on, ma-realize mo din po kung ano nangyari, and it will be okay. Parang ganon, no. Maganda ang card po ng Scorpio ngayong taon na to. Maraming salamat po sa inyo guys, and thank you very much po.